Isa ka ba sa milyon-milyong tao na gustong kumita ngayong pandemic days? Well, para sa'yo to! Well, di naman ako taga Department of Labor and Employment, di ba? Pero bibigyan ko lang kayo ng idea, paano ba tayo kikita sa panahon ng pandemya? Well, masasabi ko that this is the best time. Kailangan natin ma-show or mailabas natin yung pagiging creative at pagiging madiskarte nating mga Pinoy pagdating sa kitaan. Pero no to scam, guys. Ayaw ni Lord yan. Oh, no! Baka ang karma, balik, pang technology, high-tech. Tip number 1, use your resources. So, ano-ano ba tong mga resources na to? Okay, isipin natin isa-isa. Meron ba kayong gadget sa bahay? Laptop, cellphone, smartphone, basic, cellphone, ano pa ba? Desktop, tablet, ayan. So, pwede natin magamit yan para makapag-business tayo kahit walang puhunan. Kailangan mong gawin ay maging reseller ka! So, kung ayaw mong maglabas ng puhunan, pwede natin kausapin yung mga business owners na may-ari ng mga produkto na ipagbenta natin yung mga produkto nila nang wala kang nilalabas na pera. So, kailangan mong makipag-communicate sa mga business owners na to paano yung terms and conditions kapag pagbebenta mo yung mga produkto nila. Ayan. So, kailangan din masipag at tiyaga kapag reseller. So, ayun binigyan ko na kayo ng isang tip doon Under sa resources, maging reseller ka sa pagiging or sa pagkakaroon or sa paggamit ng mga gadgets natin. So, yung pangalawa, under resources or user resources, tumingin ka sa paligid mo. Sige, tumingin ka sa bahay-bahay nyo. Baka merong mga junk stuff dyan. Mga bagay na hindi na ginagamit. May mga bagay ba kayo na hindi ginagamit sa bahay? Sige, tumingin ka. Sige guys, tingin ka sa paligid nyo, sa bahay ninyo kung may mga bagay na hindi na nagagamit na pwede natin gamitin para kumita. Ano? Nakakita ka na? So, syempre, kailangan mo munang ipagpaalam yan sa nanay at tatay mo kung pwedeng ipagbenta. Time to let go para magkaroon tayo ng puhunan para sa pang-business natin. Well guys, skills can be learned. Okay? And pwede natin magamit yan para kumita. So kayo, try to think about some interest na gustong-gusto nyong ginagawa at pwede nyong i-convert yan or pwede nyong gamitin para kumita ka. Yan. So, discover it to yourself kung anong skills meron ka. Well, di mo alam, nandiyan na sa'yo, pero hindi mo nagagamit para kumita. Binibigyan ng panahon yan. Okay? Lalo na, binibigyan pa natin ng effort yan para magdoble yung kita natin. Huwag tayong maghihintay ng himala, sabi ko nga. We need to think out of the box. Okay? Kailangan talagang, sa panahon ngayon, kailangan puspusan effort. Alam niyo naman ang kasabihan, guys, di ba? Kapag may itatanim, may aanihin. Okay. So, tip number 3, guys. Ito yung pinaka-importante sa lahat. We need to pray. Okay? Kailangan natin mag-pray. Okay? Kailangan natin si Lord. Bakit? Because the Lord will give everything. God is everything. He will give you wisdom to give you kung ano yung tamang diskarte para kumita ka. Siyang magbibigay sa'yo ng tamang kaisipan at tamang action kung paano yung tamang hakbang at tamang diskarte kapag kikita ka. O yun guys, so sabi nga sa Galatians 6:9, let us not get tired of doing what is good, for at the right time we will reap a harvest of blessing if we do not give up. So, laban lang guys So, huwag tayong mag-iisip ng mga negatibo kung paano or ano yung di naman tayo kikita, wala nga tayong pampuhunan. Let us remove negativity sa mind natin, okay? Let's have a strong will. Dapat meron tayong strong will
meron tayong right determination, and dapat meron tayong tamang diskarte kapag gusto mong kumita. Triplihin pa natin yung sipag, ha? Triplihin pa natin yung diskarte natin kung gusto talaga natin kumita. So, sasabihin ko lang, hindi ganun kadali sa panahon ngayon ang kumita, pero dahil tayong mga Pinoy ay masisipag, tayong mga Pinoy ay sadyang malikhain, no? Gamitin natin yan. Okay? Huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong magiging negatibo para makagalaw tayo ng maayos. Remember guys, God supplies everything that we need. So, let us put our trust in Him. Huwag tayong magdidepende sa sarili nating kakayahan. We need to ask God kung ano yung tamang diskarte sa atin. So, ibig sabihin lang nun guys, laban lang tayo because we will be blessed according to our actions. We are all victors and survivors. So sana maumpisan mo na ang tamang diskarte para kumita ka. Hope mayroon tayong natutunan guys, no, sa mga tips na nabigay ko. Use your resources, use your skills, and don't forget to pray to God. That's very important, okay? Para maging maganda ang flow ng ating kitaan during pandemic. Well guys, kapag gusto mo talagang kumita, maraming paraan. Pero kapag ayaw, tinatamad, maraming dahilan, maraming reason. Tanggalin mo yan, friend! So, ayun guys, so bago ako magpaalam, meron akong hinandang song for you. I'm not gonna lie to you on the radio. I'm not gonna lie to you on the radio. I'm not gonna hate you in the magazine. I'm not gonna compromise my Christianity. I know I'm not gonna trick you on the internet. Cause I'm not a clothing man. I'm not gonna I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm going on. I'm not gonna I'm gonna make it. I'm gonna survive.
kay Ma'am Alona Dizon. Ayan, lagi niyang inaabangan ang aking vlog. And shout out pala kay Nicole Seth Magtoto na naging estudyante ko sa FGMHS. O yun guys, so thank you, stay safe, and God bless.